ng multo. Patay ka na, di ba? I'm sorry, Nor. Pero buhay ako. Balik mo na sa akin yan! Saan ka nababagay? Diyan! Unti-unting nalulusaw. Ay! Tulong! Eliana! Ikaw ba talaga yan? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ba't mo sinasaktan ang asawa ko? Asawa? Bakit? May problema? Bumalik ang ex mo, apektado ka? Hindi ba dapat wala kang pakialam kahit kaninong babae, kundi sa akin lang? Pag nagkamali ka lang at sinumbong mo ako kanina kay Julian, patay ka talaga sa akin. Tinamaan ka na talaga, pre. Basta pag nakita mo siya, magtapat ka na kaagad. Bakit nila pinalabas na patay na si Isabel? Ginawa nila yun para paghiwalayan kayong dalawa. Pero si Isabel, bakit hindi siya bumalik? Kailangan ko bang malaman mga sagot? Para ba? Tapos na namang namagitan sa inyo ni Isabel. Nakita ko si Emma kanina. So ano yung naramdaman mo na nakita mo siya ulit? Wala akong ibang naramdaman kundi galit. Bakuran mo ng mabuti ang asawa mo. Nakasingit lang siya noon. Akin lang ang asawa ko. Akin lang si Emma. Basti, ang ibig sabihin, alam na nila na buhay ito si Isabel. O baka nagtanong yung mga yan. Wala akong kailangang ipaliwanag sa kanila. Ginawa ko lang kung anong nararapat na gawin ng isang ina sa kanyang anak. Pinotektahan ko lang ang anak ko. At saka isa pa, hindi na makakapaghabol ang Emma na yan. Dahil kasal na kayo ni Isabel. Eh, nag-aalala lang po naman ako na ngayon nagkita na sila ni Isabel. Baka magtanong si Eman. Baka malaman niya na may anak sila ni Isabel. Shh! Pwede ba tumahimik ka? Baka may makarinig sa'yo dito. Basti, 3 lang tayo nakakaalam ng tungkol kay Eliana. Para sa iba, walang anak si Isabel. Walang ibang dapat makaalam nito. Huminahon ka, Aurora. Nag-aalala lang si Basti. Ang alalahanin mo, yung negosyo natin, yung business natin, yun ang atupagin mo. Yun ang problemahin mo. At hindi yung hampas lubang Emma na yan. Mang Eman, ito na po yung yelo nyo. Salamat. Mang Eman, okay lang po ba kayo? Oo naman. Okay naman ako. Gusto ko lang mag-isip-isip. Pag may kailangan lang po kayo, tawagin nyo lang po ako, ah. Sige, salamat. Isabel, ikaw ba talaga yan? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Buhay ka. Ilang taon na nagdaan. Bakit di mo man lang ako binalikan o kinumusta? At bakit galit ka sa akin?
Kuya Eman? Lalasing ka? Tama na yan. Pabayaan mo ako, Minerva. Ano bang problema mo? Pwede mo naman yung sabihin sa akin eh. Pwede mo yung ilabas sa akin. Kasi makikinig naman ako sa'yo eh. Di ba parang hindi naman ako ibang tao. Minerva, gusto ko lang mapag-isa. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong kulitin, hayaan mo na ako. Kung yun ang gusto mo, sige sis, rerespetuhin ko. Ayos lang kaya si Mang Eman na, ha? Kasi dati may nabasa ako sa libro. Naglalasing lang daw isang tao kapag malungkot. May problema kaya siya? Ikaw ang may malaking problema. Si Margarita. Kaya pagising ni Mang Eman, isusumbong mo na si Marga. Ayoko nga na, ha? Ayoko nga pa yung maging dahilan ng pagtatalo ng mag-ama. At saka kung malungkot na si Mang Eman ngayon, ayoko lang dumagdag sa alalahanin niya. Masyado kang mabait. Kasi mabait din si Mang Eman sa akin. Ano kayang problema niya? Kung ano man yun, sana maayos na agad. Para maging masaya na siya. Kawawa kasi siya eh. Liana, gusto mo tulungan na kita? Ay, sige, okay lang ako. Ay, natulungan na kita. Sige, ayos lang. Okay lang. Oh, kamusta yung sugat mo? Okay na? Maayos-ayos na siya, Julian. Salamat nga pala kasi tinulungan mo ako. Tsaka, pasensya na din kasi nasunog yung regalo mo sa akin. Okay lang yun, no? Alam mo ba? Pinag-print na kita ng isa pang picture para sa'yo. Talaga? Salamat, ah. Ay, ito nga pala. I have something for you. Ano yan? Yung gamot para sa sugat mo, para mas gumaling. Ito, take it. Naku, nakakahiya naman. Nag-abala ka pa. Sure, okay lang. Sumalagyan natin? Naku, huwag na ako na lang. Kaya ko. Nakakahiya naman. No. Ay, tingnan mo, namumula na. Hindi, okay lang. Nakakahiya naman. Ako na lang. Kaya ko yan. Maya ka pa sa akin. Niligtas na nga kita eh. Sige, ako na. Sige na. Hindi, okay lang. Ako na nga. Salamat. Nakakahiya it's naman. okay. Ako na, kaya ko naman eh. Oh, tingnan mo, namumula na. Diba? Talaga namang nakakahiya eh. Tsaka kamusta naman yung ginagawa niyo yan sa harapan ko? Isabel. Good morning, Pa. Morning. Nabanggit sa amin ni Basti na nagkita daw kayo ni Eman. Pa, kung sisermonan mo lang ako about it, please save it. Hindi na ako yung batang Isabel na tanga sa pag-ibig. Magaling naman. Ayaw kong makagulo na naman sa iyo yung lalaking yan eh. Hindi na, Pa. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko noon, pero nalampasan ko. Kaya hindi ko nababalikan yon. So don't worry about me. I'm okay. Good, Isabel. Sana nga'y natuto ka na sa iyong mga pagkakamali. Pa, isa lang ang importante sa akin ngayon, ang negosyo natin. Gusto kong makabawi tayo. Iaahon ko ang Cascabel Snake Skin. Pangako ko yan sa ni Mama. Thank you, anak. Ano naman ba yan? Ointment to na para sa sugat ni Eliana.
I asked Mom kasi kung anong pwedeng magandang gamot na ilagay dyan. So, ito yung sinuggest niya. I see. Oh, ako mo na regalo mo, di ba? Back to work. Marami ka pang kailangan linisin sa bahay na to, Eliana. Sige po, pasensya na, Ma'am Margarita. Eliana, gamot mo. Lagyan mo mamaya. Salamat, Julian, ah. Okay na. Ay, ikaw naman, babe. Ka masyadong bigay ng bigay. Baka mawili pa yan eh. Tsaka baka abusuhin ka pa. Babe, she's not like that. Wala naman siyang hinihingi sa akin eh, di ba? Lahat naman ng binibigay ko sa kanya. Siya pa yung nahihiya tumanggap. Boss, pwede magtanong? May nakikita ba kayong babaeng may trabaho dito? Mga kaedad ko, tapos siguro mga ganito katangkad, tapos mahaba yung buhok. Toy, karamihan dito sa mga trabador dito, mga lalaki. Kung may mga babae man, mga may edad na o kaya mga nanay na. Yung mga matatapang na. Walang kasing edad mo dito. Matatakot lang yung mga yun dito. Sigurado ako, boss. Baka meron naman, baka di nyo na napapansin. Sa pagkakaalam ko, wala talagang kasing edad mo dito eh. Gabo, umanda ka sumama ka sa akin. May dadalhin tayo ko, Sir Eman mo. Ho? Ano ho? Sir, baka nakakahiya naman humarap ako dun sa may-ari. Wala na akong matinong damit, sir eh. Baka nakakahiya dun sa may-ari nung ano. Harap ako, Huwag ganito yung kang tsura ko. mag-alala, mabait ang Sir Eman mo. Hindi mapangmata ang anak ko, Gabo. Galing di kami sa simpleng buhay. Kaya ikaw, pagbutihan mo para gumanda rin ang buhay mo. Teka na. Gabo. Ha? Ibaba mo yung mga kahon at tapos sumunod ka sa akin sa loob, ha? Sige, sige. Oh, loaded to ah. Is that your mom? That's my mom. Si Raulo ka. Nakakatawa. Hey. Where was this? Ganda mo dito. Whatever. Look at your ponytail. Yeah, I know. Oh. Marga. What is it? Uy, hello! Hello po, sir. Tay! Tay! Uy, Tay! Po. Kamusta po, Tay? Mabuti naman. Ah, sige po. Doon na lang po muna kami sa dining. Sige. Sige. si Eman. May papropose ako sa inyo eh. Tetay! Asa si Sir Eman mo? Ah, ma'am, kaninang umaga pa po siya umalis. Nasaan kaya yun? Teka, asikasuhin ko yung mga supplies na dala ko at maipakita ko sa inyo. Sige, Tay. Tawagan ko rin ho si Eman. Kunin ko lang yung cellphone ko. Baka may inasikaso lang. Tetay, samahan mo ako. Apo. Ayos natin. Ang dami-dami kong tanong, Isabel. Ang lahat ng yun, ikaw lang ang makakasagot. Good day, sir. Ano pong kailangan nila? Gusto ko sanang makausap si Isabel Cascabel. Ay, sige po, sir. Sandali lang po. Tatawagin ko po. Sir, sino po ang sasabihin ko naghahanap? Pakisabi si Eman, Poblete. Sige po. Sir, sandali lang po. Tatawagin ko kasi nasa meeting pa po eh. Excuse lang po.
ngiti-ngiti mo dyan? Naalala mo si Sir Julian, no? Ate Tetay, hindi po. Naalala ko lang po yung kaibigan kong si Gabo. Siya po yung kasama ko sa trabaho doon sa kalenderya. Iniisip ko lang po kung bumalik na siya. Kung nakuha na niya yung number na iniwan namin ni Mang Eman. Namimiss mo ang kaibigan mo? Oo naman po, Ate Tetay. Siya kasi yung tumulong sa akin nung panahong wala akong mapuntahan. Pareho po kaming walang pamilya, kundi ang isa't isa lang. Siguro hinanap na ako nun. Malay mo, magkita rin ulit kayo noon. Ay, naku, siya nga pala. Andyan yung tatay ni Sir Eman eh. May mga dala. Pwede bang pakitulungan mo yung nagbubuhat? Sabihin mo dalhin sa opisina niya. Eh kasi, medyo matanda na ako. Masakit yung Ate Tete, no? Sige po. Ako na lang maghihiwa Sige niya, na, okay na Ian. po. Ang bola ba si Ate Tete? Ang bait mo talaga, Elian. Napakabait mong bata ka. Ingat kayo, ha? Kuya, kailangan niyo po ba ng tulong? Ay, hindi. Sige na, kailangan ko. Eliana? Gabo! Eliana! Ay, naku! Namiss kita! Ano mo? Ligo! Alam mo lang na ikaw lang ang Basti, kumusta ka na? Kailangan mo. Busy ang asawa ko, kaya kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang sa akin. Asawa? Eman, marami na bago sa buhay. Katulad mo, nagpakasal ka sa iba, di ba? Mga bata pa tayo noon, kaya disillusion kung ano-ano. Hindi pa natin alam kung ano mga gusto natin sa buhay. Pero ngayon, matatanda na tayo. We've all grown up. Ikaw, ako, especially Isabel. Basti, alam mo, gusto ko lang sana makausap si Isabel. Alam mo, ang kulit mo rin eh. Ha? Ang kulit mo rin eh. Sige na, umalis ka na. Kung totoo yan, mas gugustuhin kong marinig sa kanya mismo, hindi sa'yo. Guard! Sir. Palabasin mo nga to. Ano po, sir? Claire, Basti. Gusto lang akong malaman. Ang daming tanong sa isip ko eh. Mas marami akong mas importante dapat gawin, Mr. Pablete, kasi makipag-usap sa'yo. Pero Isabel, Hindi mo talaga makuha. Simplehan natin. Lumayas ka sa harapan ko dahil wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Guard, pakisamahan palabas si Mr. Pablete. Sir, tara na po. Sir. Teka lang. Kamusta ka na? Alam mo bang bumalik ako sa karinderya? Kaso nga lang sabi ni Mama Sara, wala ka na daw eh. Alam mo bang alalang-alala ako nung naghiwalay tayo, hinanap tayo ni Lolo. Teka, ano ba nangyari nun? Ayun, nahuli ako nila pero wala akong sinabi. Hindi ko alam kung hindi ko tinuro kung nasan ka. Ano, hinahanap din kita kung saan-saan. Alam mo, buti na lang nakita ko yung lalaki. Yung itong logo na to. Sinundan ko to. Buti na lang sinundan ko kasi nagbabakasakali ako na baka mahanap kita doon. Ay, dinala niya ako sa'yo. Eh, teka, kamusta ka nga pala? Sino yung lalaking kumuha sa'yo? Diyan ba? Ah, wala siya dyan. Si Mang Eman yun. Alam mo bang napakabait nun? Siya yung may-ari nitong bahay. Si Mang Eman? Si Sir Eman? Oo. Yung may-ari ng snake farm? Buti na lang kamo sinundan ko siya. Itong logo na to, buti na lang sinundan ko. Alam mo kung bakit? Oo. Kasi may trabaho na ako mismo sa farm nila. Talaga? Oh, galing naman. Alam
magtatrabaho na rin ako dito sa kanila. Ang swerte-swerte naman natin. Teka lang, pareho pa tayong sinaswerte ha. Pareho pa tayong may trabaho. Sinerte lang naman ako nung nakilala kita eh. Kasi, alam mo, yaan mo na nga yun. Magkwento ka nga sa akin, babae ka. Paano ka malapadpad dito? Madami ka pa ikikwento sa akin. Yun nga. Muna nakapasok ko sa loob, ang laki-laki ng bahay nila. Alam mo, may lawa sa loob. May makukuha ba ako dyan? Hindi na sa'yo, hindi na ako dyan ako. Alam mo ba, good boy ka na? Uy, na, ito na. Trabaho na ako. Uy, Gwen, sana. Buhat mo yung lahat. Ganun ako lang kasi. Ayos ka lang, Isabel? Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Like I said kanina, marami akong mas kailangang pagtuunan ng pansin kesa kay Eman. Kailangan kong intindihan ng Cascabel. Ikaw, okay ka lang ba? Hindi na kayo magkaabot kanina. Ang init ng ulo mo. Tigas kasi ng ulo niya eh. Sinabi ko naman sa kanya na ayaw mo makipag-usap. Di bale, sasabihan ko na lang yung gwardiya na iba na lang si Eman dito. Hello? Yes, Mang Kanor. Ano pong balita? Sige po. Di sasabihin ko po kay Papa. Sige po. Maraming salamat. Ano nangyari? Yung isang parte ng Serpente Island na ibinenta dati ni Papa, binibenta na daw ng may-ari ngayon. Tinatanong ni Mang Kanor kung interesado daw tayong bilhin. Mas marami akong mas importanteng dapat gawin, Mr. Poblete, kaysa makipag-usap sa'yo. Ano sabihin? Hindi mo talaga makuha. Simplehan natin. Lumayas ka sa harapan ko dahil wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Nora? Hello, Eman? Nasaan ka? Nasa farm. Talaga? Andito si tatay eh. Hinahanap ka. Wala ka naman daw sa farm. Ang ibig ko sabihin, pabalik na ako ng farm. Hindi ko alam na pupunta dyan ang tatay. Sige, pabalik na ako dyan. Sige, bilisan mo. Mag-uusap daw kayo. Sige. Magmerienda muna kayo, ha? Naku, uy, Gabo, nice meeting you, ha? Naku, ang gwapo mo pala sa personal. Naku, lagi ka kinikwento sa akin, Eliana. Naku, alam mo, napakaswerte nitong batang ito. At ang liit na ng mundo niya. Kasi napapakita niya na yung mga labs niya. Labs? Sabi ko, lalabas na ako. Ikaw na muna bahala sa friend mo. Salamat na rin, Tatay. Sige. Wapo. Pinikwento mo ako sa kanya. Oo naman, no. Lagi ka kitang naalala. Ang totoo niyan, miss na kita. Miss na kitang kausapin. Buti nga, bumalik ka na eh. In love ka, pre. In love ka. Ako in love? Tumimik ako, wala sa akin yan. Hindi uso sa akin yan. Gabo? Okay ka lang? May problema ba? Ikaw ang mamahalin sa bawat sandali. Paghinga, pagtibok ng Meron siyang magandang balita para sa'yo. Binibenta nga pala yung mga lupa ng mga Lorenzo sa Isla Serpente. Di ba dating sa mga Cascabel yan? Meron daw mga interesado pa, pero tayo ang kanyang priority. Plano namin ni Isabel na pumunta ng Serpente Island para makausap yung may-ari sa lalo madaling panahon. Bakit ka nagpapapasok ng taong di namin kilala? Sige po, kaibigan ko. Talaga? Apo. Wala akong pakialam. Hindi porket dito ka na nakatira, pwede kang magpapasok ng kung sino-sino dito sa bahay namin. Saan ba nagpunta? Kay Isabel, tay. Anak naman. Ang dami kong hinahanap na sagot. Nakita ba naman? Sinasabi ko na nga ba't pinuntahan mo yung babaeng yun eh?